Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga nag-order ng aking Power Stone Bracelet. Thank you po. At pasensya na po, katulad po ng palagi kong sinasabi sa inyo, konti lang po talaga ang ginagawa kong Power Stone Bracelet. At syempre, ginagawa ko po siya ng ritual. At saka pwera pa doon, kailangan ko rin mag-blend ng aroma oil, And then, kailangan ko na mag-intay na magbalat yung ginagamit kong white skin snake, Siyempre, hindi naman palagi nagbabalat yan. So, iintayin ko sila magbalat. Then, habang iniintay ko, nagbe-blend ako ng aroma oil. At sa hindi po nakakaalam, ngayon po, last time sinabi ko, alkaline water ang ginagamit ko. Meron po tayong kababayan na nagbebenta po sila ng, ang tawag doon, Kangen water. Alam niyo po ba yun? Kung sa English, tawagin yun is hydrogen water ata yun. So, bumili po ako sa kanila. Siyempre, kailangan nating tulungan din ang ating mga kababayan. So, yun ang business nila. So, nag-order ako sa kanila and then maganda ang benefits ng itong hydrogen water or Kangen water na binibenta nila. Hindi ako masyado familiar sa benefits nun, pero kapag ni-research mo naman yan kung anong benefits ng hydrogen water, maraming lalabas sa internet. Pero, ang mas na-attract ako, sa benefits ng hydrogen water is yun sa arthritis, So, maganda to kasi mga sa skin disease natin din, maganda rin yun. Maganda rin sa ang tawag dito, sa skin, sa mukha natin yung hydrogen water. So, yun ang ginagamit ko ngayon dito. This time, hydrogen water ang gagamitin ko. Or ginamit ko na andito na siya sa loob. At mayroon din siya mga herbs sa loob, So, starting na from now onward, ito na ang gagamitin ko. Siyempre, bumili ako ng machine So, hindi natin pwedeng sayangin yan, At saka, libre naman ng tubig Kaya, yung machine nga lang ang mahal, Kaya, yun, bilang tulong, siyempre, maganda ang benefits nun. Gagamitin ko para ilagay dito sa ating sa ating aroma oil. Para magamit natin sa ating Power Stone Bracelet. Siyempre, kailangan yung mga gagamitin nating mga sangkap, mga organic, mga makakabuti sa ating katawan. Kasi yung normal na tubig is merong yung tap water, merong mga fluoride, minsan may kalawang-kalawang pa. So, mas maganda yung ganito, marami siyang benefits, At ulitin ko lang po, yung tungkol dito sa Power Stone Bracelet ko. Nakalimutan ko yung, yung wishing paper. Anyway, sandali lang. Ito guys, kinuha ko. Pasensya na. Sabi ko sa assistant ko, ikukuhanin niya. Okay, so ito po yung wishing paper. So, etong wishing paper na to, special na papel to, hindi lang katulad to ng mga nakukuha yung papel dyan, yung mga notebook, yung mga coupon band, hindi po siya ganun, At ito po, isusulat nyo dito ang inyong wish. Tapos, pupuluputin nyo at ilalagay nyo po dito sa loob ng bote. Okay? At hahayaan nyo po siyang matunaw. And, tulad mo sinasabi ko sa inyo, 4 set po siya talaga. Ito naman yung balat ng ahas. Puting ahas po. At malinis na po yan, ang tawag dito, na-sterilize na po ito. Wala pong amoy. Alam nyo kasi ang balat ng ahas, pag hindi siya na-sterilize, nangangamoy siya, amoy daing. Kaya sterilize na po to, wala pong problema yan. Okay? At yan po ang ating mga, at saka hanggat maaari yung mga agimat nyo. Agimat to power stone to lucky charm nyo to. Huwag nyo ipagsasabi kahit kanino, At marami namang gumagamit ngayon ng mga ganitong bracelet. Yung iba, sa department store lang nila binibili. So, as long as hindi nyo sasabihin na, ito may basbas to, may gano'n, hindi nyo idadaldal, walang makakaalam. At hanggat maaari, huwag nyong idaldal. Okay? Hindi pinagdadaldal ang kapangyarihan. Tingnan nyo si Harry Potter, di ba? Nakasikreto lang yon. At saka yung ganito po, bawal dalhin sa simenteryo, sa lamay. Okay? Pag-ingatan nyo po yan. At bawal pong mabasa. Okay? At huwag nyo rin pahawakan sa ibang tao. So, ito po, ito ang 4 set niya. At ito po ang mga bracelet. At pasensya na po yung etong ganitong design ng bracelet kasi handmade ito ng kaibigan kong Haponesa. At bihira lang siya gumagawa ng ganito. Kaya ngayon po, siguro 2 lang ang meron ako.
Kasi meron din siyang pinagrarasyonan ng ganito eh. Tapos eto po. So, ngayon, eto lang may papakita ko sa inyong design, ano? Kasi wala nga eh. Gagawa pa ako. At saka, hintayin pa natin ng new moon, full moon para makapag-ritual pa ako. For the meantime, pinapakita ko lang po ang aking 4-set bracelet, ano? Last time po, nag-offer po ako ng buy one, take one. At ito po ang normal na binibenta ko talaga. 4-set po siya. Isang Power Stone bracelet, isang aroma oil bottle na ito, at isang wishing paper at yung balat ng puting ahas. So, yan po ang sinasabi kong 4-set na Power Stone bracelet. Okay? And kung gusto niyo po, pagka meron naman po tayong event, mag-o-offer po ako ng buy one, take one ulit. Ha? Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Maraming salamat sa oras na inilaan mo ha, sa pakikinig. At doon naman po sa mga nagtatanong palagi kung ano ang mga oracle card na ginagamit ko. Ito po, ngayon ang gagamitin nating oracle card is yung Magical Messages from the Fairies Oracle card. Maliit lang po siya, hindi po ito original, pero bigay lang po ito sa akin ng ating kababayan. Ang guidebook nito, kailangan ibabasahin nyo itong QR code tapos ida-download nyo yon. Unlike na itong gagamitin kong mga malalaking original na Oracle of Fairies, meron na itong guidebook sa loob. Teka lang, papakita ko ha. Kasi alam ko yung iba sa inyo, yung mga nagtatanong sa inyo, alam ko na kayo is tarot reader din, At curious kayo, yung iba sa inyo, nag-start na kayong gumawa ng channel nyo. So, ito ang kanyang guidebook, So, naandyan na siya. Meron na siya. Unlike nung maliit, wala siyang wala siyang ganito. Pero pag bumili kayo ng original, meron na siyang kasamang ganitong guidebook. At sa nagtatanong, hindi po ako nagbebenta. Inaano ko lang. Syempre, sharing is caring, di ba? So, alam ko na yung iba sa inyo, mga tarot reader din kayo, kaya ini-introduce ko lang para meron kayong idea. Tapos, eto rin po, gagamitin ko, Wisdom of the Oracle. Then, ito naman is Earth Magic Oracle cards. At ito naman po ang Fairy Tarot cards na gagamitin natin. Okay? So, yan lang po. Sagittarius, ikaw naman ang bibigyan ko ng reading ngayon. Sagittarius, kapag may negative, sorry na lang ha. Yun ang sinasabi ng baraha kasi. Huwag ka sanang maano ha. Pag lang naman. Kasi meron yung hindi ako ganyan. Pero ganun siya. Ito naman kasi, lang to, entertainment purposes. Hindi ito reading para sa iisang tao ha. Sagityang. Oh, Sagittarius. Lahat na lang basahin natin ang upright ito. Chaos and conflict. Boo. Bakit? Intro pa lang eh. Chaos and conflict. Chaos and conflict. Chaos and conflict. Parang nagbabalat si zebra. para siyang tsokolate na Alam mo yun. From giraffe to zebra. See? Nakikita mo? 'Di ba? Para siya nagbabalat. Giraffe yung niya, yung kanyang design. Tapos yung chan niya, parang ng zebra. So, meaning, meron na akong Okay. Siya yun to. Okay, ito na typean ko. Na tayo? Tinker. Upright. Natin babasahin upright. Alam mo, tingin ko sa'yo, Sagittarius. Dahil sa sinabi ko nga, chaos and conflict, malambing kang tao eh. Or madali kang mauto. Kaya napapaisip ka, ano ba yun? Bakit siya ganun sa akin? Yan, ganyan. Yan ang nakakita ko sa'yo. Yung person mo, kung sino man yan, alam mo, nakakita ko, ito, nagbabalat kayo eh. Ayun, nagbabalat siya, di ba? Nagbabalat kayo. Or baka ikaw mismo, Sagittarius, ang nagbabalat kayo. Meron bang nag-ano sa inyo?
nagdadayaan, naglolokohan, nakipagrelasyon sa iba na habang kayo pa magkarelasyon. It's either na ikaw, Sagittarius, or yung person mo. Pwedeng vice versa yan, ha? Ikaw na ang mag-adjust. At ang nakakita ko dito, yung ganon. Merong nanlalaki, ng babae. At meron din ako nakakita ng Sagittarius na hindi ka man pumasok sa isang, hindi ka man ng lalaki or ng babae, or kung if ever ng lalaki ka or ng babae ka, or kung ano man yan, hindi ka seryoso dito eh. Ang nakakita ko lang, just for fun. Just for fun ka lang dito. Yung iba sa inyo, ha? Kaya after na mayroon nang nangyari, inaalis mo na yun eh. Parang tapos na yun. Balat na yun. Binabalatan mo yung, yung katawan mo. Parang just for experience, just for hanap ng katawan, parang ganun. Upright natin babasahin. Get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Get some exercise. Get some exercise. Ano ibig sabihin yan? Everything is okay. Don't worry. It's all working and in a beautiful way. Okay? Alam mo yung ibang Sagittarius, tingin ko, ba sa opisina, no, meron ka nire-respetong tao. Nakakita ko dito sa barahan, no. Maari yung magiging karelasyon mo, boss mo, kasamahan mo sa trabaho, or yung taong nire-respeto mo, na ang akala mo okay lang na maging kayo. Maring sa una lang kayo, ganun lang, magugulat ka na lang, mapapaisip ka, ay, akala ko may nangyari na sa amin, akala ko kami na, yung ganun. So, depende kung anong klaseng relasyon, sitwasyon na meron kayo. Pero ang nakakita ko dito, ikaw Sagittarius, nag-iisip ka na may expectation ka, na akala mo kasi nagkaroon na kayo ng deep connection, so akala mo kayo na, which is mukhang hindi. Alam mo, tingin ko sa'yo, konting lambing lang sa'yo, madali kang bumigay. Kahit na magkaaway kayo, kahit na sa simula masama ang loob mo, pero pag nilambing ka lang, inamo ka, wala na. Instinct. Bibigay agad si Sagittarius. Oh, shaman! Shaman. Hindi, ito. Ito ang gusto ko. Masaya ka ba sa trabaho mo, Sagittarius? Kasi if ever na itong naging ka-fling mo or naging karelasyon mo, magkasama kayo sa isang department or lugar, baka merong awkward moment din, Kasi nga chaos and conflict. Depende kung anong klaseng kumpanya ang meron kayo, kumpanya or tindahan, malaki ba o maliit, nasa sa inyo yan. Pero nakakita ko ang kaguluhan dito The High Priestess. And Six of Winter. Sagittarius, nakakita ko sa'yo dito, mukhang pag meron kang inisip na tama ako, doon ka, sabi mo, ay hindi, tama ako. Tama yung binitawan kong desisyon. Okay yun. Meron kang ganong klaseng pag-uugali, Nakakita ko rin na mukha kang, mabait dito, Tinan mo yung kamay niya, nakaano pa. Parang, kung mayroong tao man na nangangailangan ng tulong, tutulong ka. Ngayon, sa sobrang kabaitan mo, Sagittarius, hindi mo kailangan tumulong sa kahit kanino.
Okay? Lalo na kung papasok ka rin na sa isang relasyon, ano? Kung totoo bang relasyon itong papasukin mo, ano? Huwag yung fling-fling lang. Huwag yung tawag dito, dahil lang sa nangangailangan ng katawan, yung ganun, or dahil na-attract ka, nagwapo, yung mga ganong klaseng sitwasyon ba, kaganapan. At malamang yung ibang Sagittarius sa inyo, no, dahil nagkaroon nga kayo ng chaos, conflict dito sa pinapasukan mo siguro to, or dito sa masasabi kong sitwasyon na meron ka, no. Kaya nakakita ko na umiiwas ka sa mga tao. Umiiwas ka dito. Kasi akala mo okay lang. Akala mo kaya mong panindigan yung pinasok mo. Na which is malamang na, sabi ko na sa simula pa lang, pag negative, sorry. Yung iba sa inyo, kayo kumaliwa kayo . Kung hindi ka kumaliwa, yung person na, tawag ito, hindi ko naman, bakit naman yung words na sabihin pinatulan, or yung kinasama mo, no? Which is, meron siyang, kung hindi ikaw ang may karelasyon, siya ang may karelasyon. Or pareho kayong may karelasyon. Depende ko ano na lang yan, ano? Pero nakakita ko dito, yung attraction, merong attraction na nangyari dito. Kaya napapunta ka dun. Nakagawa ka ng ganong klaseng kaganapan. Pero nag-iisip ka pa rin. Pero iniisip mo, and bottom line, ang naging mo, parang, okay lang yun. Yung ganon. Wala ako nakakita dito pagsisisi. Alam mo yun? Parang feeling mo, parang parte yan ng, wala, nangyari yun . Ganon, na-attract ako. Ganon na lang. Ang sinasabi sa'yo dito ng High Priestess, hindi mo kasi pinapakinggan yung inner voice mo . At saka wala kang pasensya. Kaya ngayon, dito, takot ka rin mag-move on, pero kailangan mo mag-move on, ano? Malamang yung iba sa inyo, in-accept nyo na meron kayong lesson na natutunan dito sa kaganapang ito, no? Pwede ka naman magbagong buhay, kasi nga ito, nagbabalat yung no? So, kung mayroon kang pagkakamali sa past mo, kumbaga, babalatan mo yung katawan mo , di ba? So, yung pagkakamaling yan, hindi mo na pwedeng dalhin dito. Kung dito, pwede ka nang tanggapin yung pagkakamali mo sa lahat ng yan, ano? Tapos pagdating dito, move on ka na. Okay lang, distansya mo yung sarili mo, or umalis ka na kung saan man yan, lumayo ka na para siguro yung mga tao rin sa kapaligiran mo, hindi mo rin matanggap yung pinag-uusapan kanila, no? Kuha pa nga tayo ng baraha. Alanganin ng alanganin ng mensahe. Kasi nagkaroon kayo ng pagpapalagayan ng loob dito . Kaya na-attract ka, o yung itong person mo, nakagawa ng pagkakasala. Alin man sa inyong dalawa, no? Pwede rin kasi vice versa, no? Pero hindi pa naman huli ang lahat . Pwede ka pa naman magbago. At isa pa, Sagittarius, tingin ko kasi sa'yo, madali kang mabola. Yan. Siguro konting halik lang sa'yo. Wala na. 6 of Spring. Knight of Summer. And the Sun na reverse. So, Sagittarius, taas lang natin ng konti muna. Hindi na pala nakakita sa screen. Medyo. Okay, sorry. Ayan. Kita pa ba? Paayos lang muna. Ayan. Maaaring yung iba sa inyo, no, Sagittarius, nagawa nyo lang ang pangangaliwa dahil boring. Boring, dahil may chaos, conflict, nagkaroon siguro kayo ng komplikasyon ng person mo. Kaya, syempre, pride. May kung anong kadahilanan, gumana ang pride mo, so nakagawa ka ng pagkakamali. Yan nakikita ko. Kung hindi naman yung iba sa inyo, lack of inner joy. Okay? Boring. Naghahanap ng
naghahanap ng ibang lasa, yung ganyan. Paano ba sasabihin? So, merong mga sitwasyon sa inyo na unrealistic kasi. Hindi mo ubos maisip na bakit, kaya nga nag-iisip ka dito bakit nagawa niya sa akin yun? Or baka itong person mo nag-iisip, bakit ginawa sa akin ni Sagittarius yung ganitong klaseng ano man yung ginawa mo. So, malamang dahil nga hindi maganda ang samahan. Nakikita ko rin na kasi ego kasi ito excess pride at saka ito, excess pride at saka may pagka-conceited. Siguro yung iba sa inyo, ikaw mismo Sagittarius or yung person mo, kaya nagkaroon ng pagkakasala dahil merong sariling pagkakamali or sariling pagkakamali, ibig sabihin marupok, ganun. Nilandi lang sa kabila, sakto, walang boring, parang ganun. Baka ikaw mismo Sagittarius, busy ka sa trabaho, kaya naman itong person mo nagpasawsaw sa iba or nakisawsaw sa iba, yung mga ganyan, So, ito ang nakikita ko. Unhappiness, lack of fulfillment, disappointment, yan dalawang yan. Kahit di naman ito Saka tingnan mo, parang may parang siyang may katulong, parang siyang may yaya na inaayusan siya. Baka yung iba sa inyo, Sagittarius, itong person mo, mama's boy, ganon. Baka may yaya, super mayaman, ganyan. May may talagang taga-alaga talaga. Nadambulol na ako. Mga ganyan So, malamang ikaw Sagittarius, makakaranas ka ng depression dito, Kaya, ancient healing wisdom, kailangan mo dito ng inner work, inner healing. Kaya dapat pakinggan mo yung iyong inner voice. Yan. Para ma-overcome mo. Actually, mostly sa mga reading ko kasi, spiritual reading, at saka ini-encourage ko talaga ang mga tao na maging spiritually awakened. Pero hindi ko naman sinasabi na i-awaken nyo ang inyong kundalini, Kasi pagka naging spiritually awakened naman po kayo, magkakaroon kayo ng knowledge about sa kaganapan sa ating buhay, sa pang-araw-araw. Magkakaroon kasi kayo ng inner wisdom dito. Kaya ini-encourage ko talaga na kayo. At saka sa hindi po nakakaalam, excuse lang po, meron kasi sa akin last time na nag-email, sakto Sagittarius din siya, wala siyang alam about sa spiritual awakening, about sa mga kundalini, which is hindi niya naman kailangan na, Kung ikaw ay Kristiyano, magbasa ka na lang ng Biblia, mga banal na libro, nang sa ganun magkaroon ka ng kamalayan, okay? Makilala mo kung sino ka talaga. Dahil ikaw, Sagittarius, isa kang tao, pero yung katawan mo, maganda ka man o hindi, gwapo ka man o hindi, sexy ka man o hindi, avatar mo lang yan. Kaya huwag kang ma-obsess sa iyong material, physical na katawan. Okay? Kasi, pansamantala lang yan, hindi yan forever. Dahil tatanda ka, meron yung hindi pa tumatanda, nasa age pa lang na 30, 40, meron ng mga breast cancer, kung sari-saring sakit. Okay? Kaya, Sagittarius, sinasabi ko sa iyo dito, hindi ko alam kung bakit sinasabi ko sa iyo ito dito, alam ko naman pagka yung iba sa inyo, nakaresonate kayo, hindi na kayo magko-comment, when it's okay, lalo na kung ganito rin lang kabigat ang sasabihin ko, detalye sa inyo, So, ang gusto kong sabihin dito, kasi nga, medyo may pagka-negatibo, Maigi siguro, kung bata-bata ka pa, Sagittarius, isipin mo. Total, nag-iisip ka na rin naman dito Then, mag-isip ka ng super na malalim, mag-isip ka ng malalim.
Kasi naandito ang iyong high priestess, which is eto ang iyong, kumbaga inner guide mo to eh. Ayan, nalalagay pa insight that come through meditation. Ba't hindi ka mag-meditation? Trust your intuition. Careful before taking action, di ba? Wala na nag-take ng action ka na Nagawa mo na O baka yung iba sa inyo, hindi pa. Kung hindi pa, then good, di ba? Kailangan mag-reflect ka muna bago ka gumawa ng isang bagay. Isipin mo muna, ayan, think. Ano kaya pag pinatulang ko itong taong to? Ano kaya mangyayari? Imaginein mo na lang yung magiging, or meron ka ng karelasyon. Ano kaya pag lumandi ako doon, anong magiging feeling nitong person ko? Diba? Yung nililigawan mo. Kailangan, ito ang mensahe sa'yo. Yung iba sa inyo siguro nakagawa na kayo ng pagkakamali. Kaya masasabi ko it's too late na. Kaya dito nakikita ko na yung excess pride, yung ego nyo. Nagpatukso kayo dito Okay? Lumapit ang tukso, hindi nyo na paglabanan. Kaya ito, malamang. Kaya meron tayong 6 of Spring, 9 of Summer, at the Sun na reverse. Okay? So, ito ang kailangan yung paglabanan. Yung mga disappointment, mga failure, yung arrogance. Yan, arrogance. Sinan mo naman to. Ganyan sana, ganda. Wonderful news is on its way. Kaso naging reverse siya. So, ganyan ang nangyari sa'yo. So, yung iba sa inyo, baka nag-taken for granted pa kayo dahil the Sun natin, Oh my God, ano pa yan? Kailangan mo talaga inner work. Hingi tayo ng ng advice. Kasi negative Sorry hingi tayo ng advice sa... Actually, nandito na yung advice ano pa ang masasabi ng barahan natin? Ano pa ang mensahe? Hindi advice. Ano pa ang ibang mensahe? Divination. Temptation. Manifestation. Pero reverse siya. For the meantime, ganyan muna siya. Etong divination at saka divination, etong high priestess. Ito hindi naman sinasabi sa'yo magpunta ka sa mga hula or magpahula ka. Ang sinasabi dito sa'yo na meron ka kasing mga unconscious, meron ka talagang higher power na masasabi ko. Malakas siguro ang intuition mo kasi nag-iisip ka dito. Pero kahit na sabihin mong malakas ang intuition mo, nag-isip ka, meron kang masasabi nating spiritual power siguro. Iba sa inyo, or pinakinggan mo yung inner voice mo. Pinakinggan mo inner voice mo, pero I'm sorry. Eto, na temptation ka, di ba? Natukso. Pero dahil sa natukso ka, kasi pinagana mo yung kayabangan, yung arrogance, yung pagiging conceited mo, yung pagiging boredom mo. So, before na mag-take ka ng action, nag-isip ka, pero hindi mo talaga, or baka yung iba sa inyo, hindi talaga kayo nag-isip, Kaya, ayan, ang nangyari. Hindi mo pinagana ang iyong high priestess, yung iyong inner voice, hindi mo pinakinggan, okay? Or yung iyong tamang intuition, pagkakamaling intuition na napakinggan mo, magkaiba ang mind at ang brain, And manifestation, which is yung manifestation, kasi meron kang abilidad na makita ang katotohanan bago ka gumawa ng isang Ayan Care for reflection before taking action. Meron ka nun meron kang kakayahan. Pero hindi pinagana mo pa rin na matukso. Hindi mo na paglabanan. Imbis na sana kung ano man itong sitwasyon na meron kayo, maganda sana ang kalalabasan. Ang kaso, nagpatalo ka dito. Nagpatalo ka sa kahinaan, yung iyong pagiging boring. Kaya kailangan mo talaga ng inner work dito. Deep connection sa iyong gabay.
Hindi ko sinasabing magpahula ka, no? Pero, ayan, mag-meditation ka or prayer. Kasi lumalabas na dito yung gabay mo, yung mukha niya. Lahat ng tao po may gabay. Okay? Yung iba, ancestor natin. Yung iba, ang gabay nyo is a guardian angel, anghel, or simpleng hayop lang. Diba? May sari-sari tayong lalo na kung magme-meditation ka, aalamin mo, malalaman mo yan. Malalaman at malalaman mo. Mag-deep dive ka lang sa mundo ng spirituality. Okay? Kahit hindi mo kailangan maging manghuhula na katulad ko. Dahil hindi naman yan, lalo na kung hindi yan ang mission mo, hindi mo kailangan maging manghuhula. At pag nag-deep dive ka naman at nagkaroon ka ng contact sa iyong spirit guide, sa iyong higher self, or sa iyong gabay na guardian angel, ancestor mo, lola, lolo mo siguro, bibigyan kanila ng kasi lumalabas na yung mukha dito sa apoy na to. So, bibigyan kanila talaga ng gabay, gagabayan kanila. Para magkaroon ka ng tamang landas na dapat tahakin, tamang desisyon, tamang aksyon na malayo ka sa karma. Kasi ang karma is yung action mo, yung pinili mong pinili mong aksyon. Yun. Iiwas ka ng gabay mo sa mga chaos, sa conflict, kung pinakinggan mo sila. Hindi mo pinakinggan. Mas hinayaan mong matukso ka. Kung ayaw mong ikaw to, Sagittarius, pwede rin vice versa. Yung person mo, siya ang nagpatukso. Natukso siya sa iba. Okay? So, yun ang nakakita ko. Tukso itong nandito sa iyo, Tukso ito. Hindi ko alam kung ang title ang gagawin ko dito. Simpleng, Sagittarius, tukso. Okay, so Sagittarius, hanggang dito na lang ang iyong reading, ha? Ikaw na ang bahala. Hindi na ako kukuha ng baraha, pero ito ang lumabas sa iyo. So, ganun ang sitwasyon na nangyari dito. Or kung hindi pa, ma'am, hindi pa nangyayari, baka ngayon pa lang mangyari, okay? Masasabi ko itong reading naman natin ito is timeless. Pwede mong balikan ulit ito. Kung halimbawa, na-curious ka, ano na kaya nangyari? Ganun. Panigurado ako, dadalhin ka ng gabay mo sa video ito. Nang sa ganun, meron ng advice yung baraha. Basically, bumili ka ng baraha, Sagittarius, at ikaw mismo basahan mo mismo ang sarili mo. Kahit sinong tao magagawa mo yan. Ganyan po ang baraha. Kaya yung iba nagsasabi, nag-ano ka, spiritually awakened ka na, tapos nagbabaraha ka, Kristiyano ka, tapos nagbabaraha ka. Hindi po demonyo ang baraha. Ang baraha, neutral lang po yan. Kung sino ang gagamit ng baraha, doon gugulong ang baraha. Kung negatibo ka, gagamitin mo yan sa negative side, diyan. May mag-a-assist sa yung mga negatibo. Pero kung ikaw ay positibo, light worker ka, at inaasahan mo na gabayan ka ng iyong higher self, ng iyong mga guardian angel, then ang baraha gagamitin nila para makausap ka. Positibong, gugulong yan sa positibo. Walang negative at walang positive. Nasa sa iyan kung pasasamain mo ang baraha. Lahat ng bagay, kahit itong ballpen, kahit itong panturo ko, neutral to. Ikaw ang magmamaneho nito, ikaw ang magpapagalaw nito. Kung gusto mo sumulat, makakatulong to sa'yo. Pero kung gusto mo isaksak sa tao, magiging weapon siya, di ba? So, magiging negatibo siya. So, nasa sa iyo yan, ang paggamit ng baraha. Kaya kung ayaw mo magpahula, gusto mo ikaw na lang, bumili ka na ng baraha. Meron namang mga mumurahing baraha. Ayan, no? Naandyan na yung para kung mapakinggan mo ang mensahe ng iyong gabay. Okay? So, yan na lang masasabi ko sa iyo, Sagittarius, para huwag kang matukso. Yan talaga ayoko, yung matutukso ang mga, lalo na yung mga kliyente ko. Yan talaga ang inaano ko. Meron yung mga ganyan, may anak na, may asawa na, maayos naman ang kita. Tapos, meron mga kabatchmate, yun pa ang malamang yung iba sa inyo dito, baka kabatchmate nyo, sabi ko lang kanina, sa trabaho. Baka simpleng kaibigan nyo lang, tropa. Hindi ko alam ang sitwasyon nyo, dahil hindi naman ito one-on-one reading, So, kayo na ang bahalang mag-adjust, Baka ikaw, Sagittarius, energy mo to, or yung person mo. Okay? So, Sagittarius, hanggang dito na lang po ang aking reading, Kung meron kang sariling validation sa baraha, then validate it.
Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At Sagittarius, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Maraming salamat din sa pag-like, share, at comment. Okay? Namaste po. Bye-bye!